Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naisip nyo na ba, habang binubuksan ang inyong frigider at tinitingnan ang natirang hapunan mula kagabi na, sige, iinitin ko na lang ulit ito at kakainin. Halos lahat sa atin ay ginagawa ito. Practical, simple at parang ligtas. Ano nga ba naman ang masama sa pag-init muli ng isang mangkok ng sabaw o ilang pirasong natirang itlog? Ngunit heto ang isang bagay na bihirang mapag-usapan. Hindi lahat ng tirang pagkain ay mabuti para sa atin, lalo na kapag tumuntong na tayo sa edad 60 pataas. Habang nagbabago ang ating katawan, nagbabago rin ang paraan ng ating pagtunaw, pagsipsip at pagtugon sa pagkain. Ang ilang pagkaing iniinit muli ay maaaring tahimik, nanakawin ang ating lakas, guluhin ang ating panunaw o magdulot pa ng pamamaga sa ating mga kasukasuan at makaapekto sa memorya. Hindi ito nangyayari ng biglaan, ngunit ito ay naiipon. At karapatan ninyong malaman kung paano protektahan ang inyong sarili. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na karaniwang pagkain, 3 na mas nagiging mabuti para sa inyong katawan kapag iniinit muli sa tamang paraan, at 3 iba pa na dapat ninyong itigil na ang pag-init muli simula ngayon. Hindi ito tungkol sa pananakot o pagbabawal. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng kalinga na nararapat nitong matamo sa paglipas ng mga taon. At sa huli, ibubunyag ko rin ang isang simpleng pagkain na tila walang panganib, ngunit maaaring aktwal na nagpapahina ng inyong mga binti at lumalabo sa inyong pag-iisip sa tuwing iinitin ninyo itong muli. Kaya samahan ninyo ako, at kung nag-e-enjoy kayo sa nilalaman o may natututunan, na bago mag-iwan kayo ng komento, i-type lang ang 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, magsimula tayo sa isang bagay na mainit at pamilyar, na tahimik, na makapangyarihan, isang simpleng almusal na maaaring mas marami pang nagagawang mabuti kaysa sa inaakala ninyo. Oatmeal. Mayroong isang uri ng tahimik na kaginhawaan sa pagsisimula ng araw sa isang bagay na mainit, pamilyar at masustansya. At para sa marami sa atin ito ay isang mangkok ng oatmeal. Siguro, ipinapaalala nito sa inyo ang inyong kabataan, o marahil ito ay naging isang magaan na nakasanayan na sa paglipas ng mga taon. Ano man ito, higit pa ito sa almusal. Ito ay isang pang-araw-araw na ritual. Ngunit heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Kapag nagluto ka ng oatmeal, pinalamig ito at pagkatapos ay ininit muli kinaumagahan, hindi nawawala ang kabutihan nito. Sa katunayan, ito ay nagiging mas mabuti, lalo na para sa iyong panunaw, blood sugar, at iyong lakas sa buong araw. Heto kung bakit. Kapag lumamig ang oats, pagkatapos maluto, mayroong isang interesanteng nangyayari sa kanilang starch. Ang istruktura ng starch ay nagbabago. Ito ay nagiging tinatawag ng mga siyentipiko na resistant starch. Maaaring komplikado pakinggan, ngunit ang ibig sabihin lang nito ay sa halip na mabilis na matunaw sa iyong small intestine tulad ng karaniwang carbs, ang mga bagong starch
na ito ay dumediretso sa iyong large intestine. Doon pinapakain nila ang mabubuting bakterya na naninirahan sa iyong bituka. Ang mga palakaibigang bakterya na ito ay may tahimik ngunit makapangyarihang papel sa pagpapanatili sa iyong regular na pagdumi, pagpapaginhawa ng pamamaga at pagsuporta sa iyong immune system. Lahat ng bagay na nagiging mas mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ngayon, heto ang pinakamagandang bahagi. Kapag ininit mo muli ng dahan-dahan at malumanay ang pinalamig na oatmeal, nananatili ang resistant starch. Hindi ito nawawala. Nakukuha mo pa rin ang dagdag na benepisyong iyon para sa iyong bituka. At dahil mas mabagal na natutunaw ang starch, nagbibigay ito sa iyo ng matatag na enerhiya nang walang sugar crash. Malaking bagay iyon para sa atin na nasa 60s, 70s o higit pa kung kailan ang blood sugar ay maaaring maging mas hindi mahuhulaan. Sa halip na makaramdam ng gutom o pagod, 1 oras lamang pagkatapos mag-almusal, mananatiling balanse ang iyong enerhiya. Nararamdaman mong busog ka, hindi mabigat, hindi ninenerbiyos. At hindi lang ito tungkol sa starch. Ang oatmeal ay naglalaman ng beta-glucan, isang espesyal na uri ng soluble fiber na napatunayang nagpapababa ng LDL cholesterol, ang bad kind. Ibig sabihin, hindi lang nito pinupuno ang iyong tiyan, tinutulungan din nito ang iyong puso. Kung nakausap ka na ng iyong doktor tungkol sa kolesterol o kalusugan ng puso, maaaring magulat ka nang malaman na ang isang mainit na mangkok ng oats ay tahimik na makakatulong. Naaalala ko, ang kaibigan kong si Mang Lito. Siya ay 48 taong gulang at dati ay laging lumalaktaw sa almusal o kumukuha lang ng tinapay. Sinimulan niyang mag-init muli ng oatmeal na may ilang hiwa ng saging at 1 kutsarang peanut butter. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niya na hindi na siya gaanong napapagod sa kalagitnaan ng umaga at hindi na niya kailangan ang pangalawang tasa ng kape. Ang mga maliliit na pagbabagong iyon ang nag-iipon araw-araw. At heto ang isang tip. Maaari kang gumawa ng malaking batch sa simula ng linggo. Itago ito sa maliliit na lalagyan sa preheater at mag-init na lang ng 1 bahagi tuwing umaga. Magdagdag ng cinnamon frozen berries o dinurog na walnuts habang iniinit. Ang dagdag na lasa na iyon ay nagdadala ng mga antioxidant healthy fats at natural na tamis. Hindi na kailangan ng asukal. Siyempre, hindi lahat ng pag-init ay pantay-pantay. Subukang iwasan ang pag-init nito sa mataas na setting sa microwave. Ang mababang setting sa kalan o microwave ang pinakamahusay. Haluin ito ng kaunting tubig o gatas upang mapanatili itong creamy at banayad sa tiyan. Magpapasalamat sa iyo ang iyong bituka. Ang iyong enerhiya ay magiging mas matatag at maging ang iyong mood ay maaaring bumuti. Ngayon, natapos na tayo sa ating almusal, lumipat tayo sa mainit na kaginhawahan ng isang bagay na nangungusap sa kaluluwa at sa immune system. Sabaw ng gulay, vegetable soup. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa sabaw. Hindi lang ang init, kundi ang paraan ng pagyakap nito sa iyo na parang malambot na kumot. Para sa maraming senior, lalo na sa mga tahimik na oras ng hapon
ang isang mangkok ng sabaw ng gulay ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang pagbabalik sa mas mabagal na ritmo, isang paalala ng tahanan pamilya, at ang matagal nang nakalimutang amoy ng mga halamang gamot na nagmumula sa kusina. Ngunit heto ang maaaring makagulat sa inyo kapag ininit muli sa tamang paraan. Ang isang simpleng kaldero ng sabaw ng gulay ay hindi lamang nagbibigay ginhawa sa puso. Ito ay aktwal na nagiging mas masustansya at mas nakapagpapagaling, lalo na para sa mga tumatandang katawan. Kita nyo kapag nagluto kayo ng sabaw na puno ng masusustansyang gulay tulad ng carrots, sibuyas, madahong gulay, celery at kamote, may isang mahikang nangyayari. Habang mas matagal na nakababad ang mga gulay na ito sa sabaw pagkatapos maluto, mas lumalambot at nasisira ang kanilang mga cell wall. At kapag ininit ninyo muli ang sabaw na iyon, lalo na kung dahan-dahan sakalan, ang mga sustansyang iyon ay mas nagiging madaling makuha ng inyong katawan. Kasama diyan ang mga antioxidant bitamina at mga plant compound na nakakulong pa noong unang beses ninyo itong niluto. Bakit mahalaga iyon? Dahil habang tumatanda tayo, hindi na kasing daling sumipsip ng sustansya ang ating katawan tulad ng dati. Kaya't ang pagkakaroon ng mga mineral na maluwag na sa sabaw ay nangangahulugang binibigyan ninyo ng tulong ang inyong panunaw. At huwag nating kalimutan ang sabaw ay halos tubig. Kaya bawat kutsara ay nakakatulong na manatili kayong hydrated, na napakahalaga kung nahihirapan kayo sa mababang enerhiya, paninigas ng kasukasuan o hirap sa pagdumi. Mayroon ding pananaliksik. Ipinakita ng mga pag-aaral sa Journal of the American College of Nutrition na ang mga maiinit na sopas na gawa sa gulay ay maaaring magpababa ng mga marker ng pamamaga at mapabuti ang pangkalahatang gana sa pagkain sa mga senyor, isang bagay na pinoproblema ng maraming nakatatanda. At kung ang inyong sabaw ay may kasamang natural na mga sangkap na anti-inflammatory tulad ng bawang luyang dilaw, luya o perehil, binibigyan ninyo ang inyong mga kasukasuan at immune system ng eksaktong uri ng suporta na kanilang hinahanap. Naaalala ko si Aling Elena, isang mabait na 73 taong gulang na babae, na nagsabi sa aking nawalan na siya ng interes sa pagkain matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ang malalaking plato ng pagkain ay nakakatakot sa kanya. Ngunit nang iminungkahi kong gumawa siya ng isang kaldero ng sabaw ng gulay minsan sa isang linggo na puno ng kamote, kale, bawang at lentehas, sinabi niya, nagbago ang lahat. Pakiramdam ko pinapakain ko muli ang aking kaluluwa, nakangiti niyang sabi. At higit sa lahat, tumigil siya sa pagbaba ng timbang, nagsimulang matulog ng mas mahimbing at hindi nagaanong naninigas ang katawan sa umaga. Ang pag-init muli ng sabaw ay may katuturan din sa emosyonal na aspeto. Isa ito sa iilang pagkain na hindi nawawalan ng ginhawa kapag ininit sa pangalawang pagkakataon. Sa katunayan, madalas itong mas sumasarap, mas malalim ang lasa, mas mabango ang mga halamang gamot, mas nakakakalma ang init. Hindi ka nito minamadali. Hindi ito nangangailangan ng masinsinang pagnguya o komplikadong panunaw. Ito ay matiyaga. Hinihintay ka nitong maging handa.
At heto ang isang magiliw na tip. Kung nag-iimbak kayo ng sabaw, gumamit ng mga lalagyang salamin at initin ito ng dahan-dahan sa kalan o sa mababang setting sa microwave. Iwasan ang plastic kung maaari. Ang init ay maaaring maglabas ng mga hindi kanais-nais na kemikal. At mag-ingat na huwag itong pakuluin ng malakas. Isang mahinang pagpapakulo lang ang kailangan. Ang layunin ay hindi magmadali, kundi ang buhayin itong muli ng marahan tulad ng paggising sa isang alaala na mayroon pa ring maiaalok. At ngayon kung ang mainit na mangkok ng sabaw na iyon ay nagpapalusog sa kaluluwa, ang susunod naman ay ang tahimik na lakas. Sa ilalim ng lahat ng ito, isang simpleng butil na nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na kapag marahan, itong binuhay muli kinabukasan. Brown rice. Pag-usapan natin ang brown rice. Merong isang bagay sa brown rice na tila simple halos hindi napapansin. Hindi ito kapansin-pansin. Hindi ito sumasabog sa lasa at bihirang magnakaw ng eksena sa isang plato ng hapunan. Ngunit huwag kayong magpalinlang. Ang tahimik na butil na ito ay nagtataglay ng isang uri ng lakas na tunay na kailangan ng mga tumatandang katawan. Lalo na kapag ito ay naluto pinalamig at dahan-dahang ininit muli. Oo, ininit muli. Dahil kapag binuhay mong muli ang brown rice sa tamang paraan, ito ay nagiging higit pa sa isang side dish. Ito ay nagiging isang matatag na pundasyon para sa enerhiya kalusugan ng puso at maging sa lakas ng kalamnan. Magsimula tayo sa kung ano ang nagpapaiba sa brown rice mula sa katapat nitong puting kanin. Hindi tulad ng puting kanin, ang brown rice ay mayroon pa ring bran at germ. Ang mga layer na mayaman sa fiber, B vitamins, selenium at magnesium. Ito ay mga sustansya na mas nagsisimulang hanapin ng katawan habang tayo ay tumatanda. Lalo na ang magnesium na sumusuporta sa paggana ng nerve pressure ng dugo at tumutulong na i-relax ang mga kalamnan. Kung nakaranas ka na ng restless legs sa gabi o yung mga biglaang pulikat sa binti na gumigising sa iyo, maaaring humihingi ng mas maraming magnesium ang iyong katawan. At ang brown rice ay tahimik at tuloy-tuloy itong ibinibigay. Ngunit simula pa lang iyan. Kapag nagluto ka ng brown rice at pagkatapos ay pinalamig ito, kahit magdamag lang ang starch sa loob ay nagsisimulang magbago. Tulad ng oatmeal, nagkakaroon ito ng tinatawag na resistant starch. Ang uri ng starch na ito ay nagsisilbing prebiotic na nangangahulugang pinapakain nito ang mabubuting bakterya sa iyong bituka. Ang mga bakteryang ito ay parang mga tahimik na manggagawa. Tinutulungan nilang i-regulate ang iyong panunaw, pakalmahin ang pamamaga, suportahan ang iyong immune system at may papel pa sa kung paano ka nakakaramdam sa emosyonal na aspeto. At hulaan ninyo, kapag ininit ninyo muli ang kanin na iyon ng dahan-dahan na may kasamang kaunting tubig, nananatili ang resistant starch, kaya't ang iyong pangalawang serving ay maaaring mas makatulong pa sa iyong katawan kaysa sa una. Minsan ay nakausap ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Jose 74, taong gulang byudo at mag-isang naninirahan. Sinabi niya na madalas siyang lumalaktaw sa pagkain dahil parang hindi sulit magluto para sa sarili lang.
Ngunit sinimulan niyang magsaing ng maliit na kaldero ng brown rice 2 beses sa isang linggo. Itinatago niya ito sa frigider at iniinit ang mga bahagi kasama ng malalambot na gulay, lentehas o langis ng oliba at mga halamang gamot. Hindi ito exciting, sabi niya sa akin, pero pakiramdam ko matatag ako, parang nakatapak ako sa lupa. Yan ang kagandahan ng brown rice. Hindi ito humihingi ng atensyon. Simpleng dumarating ito at sinusuportahan ang iyong katawan mula sa loob. Isa pang malakas na benepisyo, ang brown rice ay tumutulong sa pamamahala ng blood sugar. Para sa mga senior, lalo na sa mga may type 2 diabetes o insulin resistance, hindi ito maliit na bagay. Hindi tulad ng mga processed carbs na nagpapataas ng blood sugar at pagkatapos ay nagdudulot ng pagbagsak ng enerhiya. Ang ininit muling brown rice ay dahan-dahang natutunaw. Nangangahulugan iyon ng mas matatag na enerhiya, mas kaunting pagbabago ng mood, at mas mahusay na kontrol sa mga cravings. Maaari mo ring mapansin na hindi ka gaanong inaantok pagkatapos kumain o na mas nakakapag-focus ka ng kaunti sa hapon. Siyempre, mahalaga kung paano mo ito iinitin. Huwag itong patuyuin sa microwave sa full blast. Magdagdag ng kaunting tubig, takpan ito at gumamit ng mababang setting o initin ito sa kalan. Nakakatulong ito na mapanatili ang kahalumigmigan at ginagawang mas madaling tunawin. Kung mahirap ngumuya, ihalo ito sa malalambot na beans o durugin kasama ng lutong gulay. Makakakuha ka ng tekstura at nutrisyon ng walang hirap. Ngayon, habang ang ilang pagkain tulad ng brown rice ay mas nagiging masustansya sa pangalawang pagkakataon, ang iba ay hindi nag-aalok ng parehong kabaitan. Sa katunayan, ang ilang pamilyar na paborito ay maaaring tahimik na kumalaban sa iyong katawan kapag ininit muli. Simulan natin sa isa na madalas nagtatago sa likod ng kanyang makalupang alindog. Lutong kabute, cooked mushrooms. Tingnan nating mabuti ang mga kabute. Sa unang tingin, ang mga kabute ay tila hindi nakakapinsala kahit na malusog. Sila ay makalupa, mababa sa calories at puno ng mga antioxidant. Maraming mga senior ang bumabaling sa kanila bilang alternatibo sa karne at tama naman. Kapag sariwang luto ang mga kabute, ay isang banayad na pagpipilian para sa panunaw at isang mahusay na paraan upang magdala ng pagkakaiba-iba sa iyong mga pagkain. Ngunit heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Kapag ang mga kabute ay naluto na pinalamig at pagkatapos ay ininit muli, hindi na pareho ang kanilang kilos. Sa katunayan, para sa mga matatanda, ang inosenteng pagkaing ito ay maaaring tahimik na guluhin ang iyong panunaw, ang iyong mga nerbiyos, at maging ang iyong immune system. Magsimula tayo sa kung ano ang nangyayari sa antas ng selula. Ang mga kabute ay binubuo ng mga komplikadong protina at amino acid. Sa unang pagkakataong lutuin mo sila, ang mga protina na iyon ay nasisira sa mga anyo na mas madaling maabsorb ng iyong katawan. Ngunit kapag pinalamig mo ang mga kabute at pagkatapos ay ininit muli, lalo na gamit ang mataas na init o microwave, ang mga protina na iyon ay sumasailalim sa isa pang pagbabago. Sila ay nagiging denatured, muli na nagbabago ng hugis sa mga anyo
na maaaring mahirapan ang iyong tumatandang sistema ng panunaw na sirain. Ngayon, kung ikaw ay nasa iyong 20s o 30s, ang iyong stomach acid at enzymes ay maaaring kayanin iyon ng walang gaanong problema. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang lahat, kabilang ang panunaw. Ang ininit muling mga kabuti ay maaaring humantong sa pamumulaklak, kakulangan sa ginhawa o kahit na pagduduwal. Hindi dahil sila ay sira na, kundi dahil ang iyong katawan ay mas nagtatrabaho ngayon upang iproseso ang isang bagay na hindi ito idinisenyo upang hawakan ng 2 beses. May isa pang alalahanin na mas mahalaga at madalas na hindi napapansin: bakterya. Ang mga kabuti ay porous at basa-basa na nangangahulugang mas malamang na magkaroon sila ng bakterya kapag hindi na imbak ng maayos. Kung sila ay ginisa sa mantika o butter at pagkatapos ay iniwan sa temperatura ng silid ng masyadong matagal bago ilagay sa frigider, ang mga mapanganib na bakterya tulad ng Listeria o kahit na Clostridium botulinum ay maaaring lumago. Ang mga bakteryang ito ay hindi palaging halata. Hindi sila palaging umaamoy o nagbabago ng itsura ng iyong pagkain, ngunit maaari silang magdulot ng pananakit ng tiyan, pagkapagod, o mas malala pa, lalo na sa mga senior na may mas mahinang immune system. Minsan ay narinig ko mula sa isang 70 taong gulang na babae na nagngangalang Aling Cora na gumawa ng isang masarap na mushroom risotto para sa hapunan. Itinabi ang mga tira at ininit ang mga ito para sa tanghalian kinabukasan. Noong gabing iyon, hindi maganda ang pakiramdam niya, kinakabag, namumulaklak at nahihilo. Sinabi ng kanyang doktor sa kalaunan na ang problema ay malamang na hindi ang risotto mismo kundi ang ininit muling mga kabuti. Napakalaking sorpresa, sabi niya sa akin. Lagi kong iniisip na ang mga kabuti ay ang ligtas na pagpipilian. At heto pa ang isang bagay na dapat isaalang-alang: nutrisyon. Ang mga sariwang kabuti ay puno ng mga antioxidant tulad ng ergothioneine na nagpoprotekta sa iyong mga selula mula sa pinsala. Ngunit ang mga antioxidant na ito ay mabilis na nasisira kapag ininit muli. Kaya kahit na maiwasan mo ang mga problema sa tiyan, hindi mo nakukuha ang parehong mga benepisyo sa kalusugan sa pangalawang pagkakataon. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip tangkilikin ang mga kabuti na sariwa at ganap na luto sa unang pagkakataon? Kung meron kang mga tira na may kasamang kabuti tulad ng sa isang stir-fry o pasta, mas ligtas na kainin ang mga ito ng malamig kinabukasan tulad ng isang pinalamig na salad o palaman sa sandwich. O mas mabuti pa, magluto lang ng sapat para sa isang kainan at iwasan na itong itabi. Ito ay isang maliit na pagbabago na maaaring makatipid sa iyo ng maraming abala sa huli. At kung ang mga kabuti ay maaaring tahimik na guluhin ang iyong panunaw, kapag ininit muli, ang susunod na pagkain ay maaaring mas makagulat sa iyo. Ito ay isang klasikong almusal na inaasahan ng marami sa atin para sa lakas at pagiging simple. Ngunit kapag ininit sa pangalawang pagkakataon, ang mga itlog ay maaaring magbago mula sa pagiging masustansya
tungo sa pagiging nakakapinsala sa mga paraang bihirang nating makita. Ang mga itlog ay palaging parang isa sa mga perpektong pagkain. Simple, nakakabusog at puno ng nutrisyon. Para sa maraming senior, sila ay isang pangunahing pagkain sa umaga, madalas na scrambled nilaga o dahan-dahang pinirito upang simulan ang araw. At tama naman, ang mga itlog ay mayaman sa mataas na kalidad na protina. Puno sila ng choline para sa kalusugan ng utak at naglalaman sila ng bitamina D para sa mga buto at immunity. Ngunit heto ang bahaging nakakagulat sa karamihan ng mga tao: kapag ang mga itlog ay ininit muli, lalo na kinabukasan, may isang mahalagang nagbabago at hindi para sa mas mabuti. Kita nyo, kapag ang mga itlog ay niluto sa unang pagkakataon, ang kanilang mga protina ay nagbubukas at naninirahan sa isang anyo na madaling matunaw ng iyong katawan. Ngunit kung hahayaan mong lumamig ang mga itlog na iyon, itabi ang mga ito magdamag at pagkatapos ay initin muli, lalo na sa microwave o sa mataas na init, ang parehong mga protina ay nagsisimulang tumigas at mag-restructure. Para sa mga mas bata na may malakas na panunaw, maaaring hindi ito magdulot ng malaking gulo. Ngunit para sa mga matatanda na ang mga digestive enzyme ay maaaring bumagal na, ang mga restructured na protina na ito ay maaaring mas mahirap sirain. Ang resulta, pamumulaklak, kakulangan sa ginhawa o iyong mabagal at mabigat na pakiramdam na tila lumalabas na lang. Ngunit ang mas malaking alalahanin ay hindi lamang tungkol sa panunaw. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang mga taba at itlog, lalo na iyong mga na-scramble sa mantika o pinirito sa butter, ay ininit sa pangalawang pagkakataon. Kapag nalantad muli sa mataas na init ang kolesterol at taba sa mga itlog, ay maaaring mag-oxidize. Nangangahulugan iyon na nagsisimula silang bumuo ng mga compound na nakikita ng iyong katawan bilang nagpapa-inflame. Sa paglipas ng panahon, ang mga na-oxidize na taba na ito ay naiugnay sa pinsala sa ugat, pagtaas ng oxidative stress, at mas mataas na panganib ng sakit sa puso, lalo na sa mga taong mayroon ng mataas na presyon ng dugo o mga issue sa kolesterol. Minsan ay nakausap ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang Andres, taong gulang, na nakasanayan ng mag-init muli ng natirang scrambled eggs para sa tanghalian. Gusto niya ang kaginhawahan, ilagay lang sa microwave at kainin. Ngunit nagsimula siyang makapansin ng mas madalas na indigestion at pagkapagod sa hapon. Walang makitang seryosong mali ang kanyang doktor. Ngunit nang lumipat siya sa pagkain ng sariwang itlog at itinigil ang pag-init muli sa mga ito, nawala ang kakulangan sa ginhawa. Hindi ko akalain na ang isang maliit na bagay ay maaaring gumawa ng ganoong pagkakaiba, sabi niya sa akin. Iyon ang mga maliliit na pagbabago na hindi natin napapansin. Isang araw ito ay kaunting kabaglang o hindi mapakaling tiyan. Makalipas ang ilang linggo, ito ay mas mabagal na pag-iisip, hindi magandang tulog, o pagtaas ng kolesterol, at hindi man lang natin namamalayan na nagmumula ito sa almusal na akala natin ay nakakatulong sa atin. Siyempre, hindi iyon nangangahulugan na kailangan mong isuko ang mga itlog. Hindi naman. Kapag kinain na sariwa,
at dahan-dahang niluto, ang mga itlog ay isa pa rin sa mga pinakamasustansyang pagkain na maaari mong matamasa. Poached soft-boiled o dahan-dahang na scramble na may langis ng oliba, madali silang tunawin at mayaman sa kabutihan. Ang susi ay kainin ang mga ito pagkatapos mismo maluto. Huwag iwanan ang mga ito na nakatayo ng maraming oras. At kung kailangan mong mag-imbak ng mga tira na naglalaman ng itlog tulad ng sa isang kaserola o fritata, isaalang-alang ang pagkain sa mga ito ng malamig o laktawan na lang ang mga ito kinabukasan. At pag-usapan natin ang mga microwave sandali. Bagamat maginhawa sila, madalas silang hindi pantay mag-init, lalo na pagdating sa mga itlog. Nangangahulugan iyon na ang ilang bahagi ay sobrang luto habang ang iba ay nananatiling malamig. Isang perpektong setup para sa mga problema sa panunaw o mas masahol pa, paglaki ng bakterya kung ang pagkain ay hindi naiinit ng buo. At sa wakas, mayroong isang minamahal na comfort food na maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti kapag ininit muli. Malambot, pamilyar at malalim na nakaugat sa tradisyon, ngunit nakakagulat na hindi mabait sa mga tumatandang katawan. Puting patatas white potatoes. Para sa marami sa atin, ang puting patatas ay higit pa sa pagkain. Sila ay mga alaala. Isang mangkok ng creamy mashed potatoes sa hapunan ng linggo. Malutong na roasted wedges tuwing holidays. Isang gilid ng potato salad na ipinapasa-pasa sa mga pagtitipon ng pamilya. Mayroong isang mainit na pagiging pamilyar sa kanila na parang isang yakap mula sa nakaraan. Ngunit heto ang bahaging hindi talaga sinasabi ng sinuman. Para sa mga senior, lalo na sa mga higit sa 60, ang pag-init muli ng puting patatas ay maaaring tahimik na kumontra sa iyong kalusugan at ang mga epekto ay maaaring hindi lumitaw kaagad. Magsimula tayo sa isang bagay na tinatawag na glycemic index. Isang paraan upang sukatin kung gaano kabilis nagiging asukal ang isang pagkain sa iyong daluyan ng dugo. Ang mga puting patatas ay mataas na sa scale na ito na nangangahulugang maaari nilang pataasin ng mabilis ang blood sugar kahit na sariwang luto. Ngunit kapag niluto mo sila pinalamig at pagkatapos ay ininit muli, lalo na kung may mantikilya, mantika o cream, doon nagiging komplikado ang mga bagay. Ang kanilang istruktura ng starch ay nagbabago sa paraang maaaring magpataas ng insulin resistance at mag-trigger ng pamamaga, lalo na sa mga daluyan ng dugo at nerbiyos. Para sa isang matanda, mas mahalaga iyon kaysa dati. Habang tayo ay tumatanda, ang ating pagiging sensitibo sa mga pagbabago sa blood sugar ay natural na bumababa. Nangangahulugan iyon na ang iyong katawan ay maaaring hindi tumugon ng kasing bilis o kasing epektibo sa mga biglaang pagtaas na iyon. At ang mga pagtaas na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng enerhiya. Maaari silang humantong sa pagtaas ng pagkapagod, pangingilig sa mga paa o kamay, at kahit napalalain ang sakit sa kasukasuan. Minsan ay nakausap ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Ray, ang 59 taong gulang, na nagsabing palagi siyang nakakaramdam ng pagiging malabo at mabagal pagkatapos mag-init muli ng natirang patatas mula sa nakaraang gabi.
Nang itigil niya iyon at pinalitan ng kamote o lentehas, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Hindi na sumasakit ang mga tuhod ko pagkatapos ng tanghalian, sabi niya, at hindi ko na nararamdaman na kailangan kong umidlip ng umikwan ng hapon. Isa pang nakatagong panganib ang paraan ng madalas nating pag-init ng patatas. Karaniwan ang paggamit ng mga lalagyang plastik sa microwave. Ngunit kapag pinainit ang ilang mga plastik, ay maaaring maglabas ng mga kemikal tulad ng BPA, isang sangkap na naiugnay sa pagkagambala sa hormon at mga isyu sa cardiovascular. Kaya ngayon, hindi lamang ikaw ay nakikitungo sa isang starch na nakakagulo sa blood sugar at pamamaga, ngunit maaari ka ring nakakain ng mga compound na tahimik na nakakasagabal sa iyong puso at balanse ng hormon. At heto ang mahirap na bahagi. Ang ininit muling puting patatas ay hindi gaanong nagbibigay sa iyo ng kapalit. Hindi tulad ng kamote, kulang sila sa makabuluhang mga antioxidant. Hindi sila nagdadala ng parehong fiber o mga katangiang anti-inflammatory. Pinupuno kanila, oo, ngunit hindi kanila pinapalakas. At para sa isang katawan na nagsisikap na manatiling malakas, matatag at matalas, iyon ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Nangangahulugan ba iyon na hindi ka na maaaring kumain ng patatas? Siyempre, hindi. Ang susi ay tamasahin ang mga ito ng sariwa sa katamtaman at mas mabuti kung ipares sa isang protina o ilang hibla upang pabagalin ang pagtaas ng asukal. At kung meron kang mga tira, marahil oras na upang tanungin ang iyong sarili kung ang side dish na iyon ay tunay na sulit na initin muli o kung ang iyong sarili sa hinaharap ay mas magiging mabuti sa isang ibang pagpipilian. Hindi lahat ng tirang pagkain ay nararapat ng pangalawang pagkakataon, lalo na kapag nakataya ang iyong kalusugan. Sa yugtong ito ng buhay, bawat kagat ay mahalaga. Ang pagkaing iyong iniinit muli ay maaaring muling buuin ang iyong lakas o tahimik na kunin ito. Ngunit ang magandang balita, ikaw ang may kontrol. Piliin kung ano ang tunay na nagpapalusog sa iyo, tulad ng mainit na oatmeal, nakakaginhawang sopas o brown rice. At dahan-dahang bitawan ang mga lumang gawi tulad ng pag-init muli ng mga itlog, kabute o puting patatas na maaaring hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang mahalagang aral dito ay ang pagiging mapanuri at maingat sa kung ano ang ipinapasok natin sa ating katawan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan, enerhiya at pangkalahatang kaginhawaan. Hindi ito tungkol sa perpektong pagsunod sa lahat ng patakaran, kundi sa paggawa ng isang maliit na bagay na mas mabuti araw-araw para sa ating sarili. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Tandaan, sa ating pagtanda, lalo tayong dapat maging malakas. Ang inyong susunod na kabanata ng kalakasan ay nagsisimula dito.